Mapagpalang bagong taon po sa inyong lahat. Sige nga, batiin nyo nga yung katabi nyo, sabihin nyo, Happy New Year! No? Yung merong ngiti, no? Huwag yung nakasimangot. No? Huwag yung isipin na ito, hindi ito kabati-bati. Kailangan batiin natin. No? Ayan. No? Purihin ng Diyos, no? Napakabuti ng ating Panginoon. No? And since ito yung unang Sunday, no? Our topic for this morning sa second service ay experiencing God's abundant power in the new year. No? Gusto nyo ba yan? Sino bang gusto maka-experience ng power ng Panginoon ngayong New Year? No? Yan, no? Yan po yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Ang ating pong teksto ay makikita, kung may mga Bible kayo, in Ephesians chapter 3, verse 20 to 21. Sabi po rito, no? Basahin ko sa Tagalog. No, next slide. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. No? Napakaganda po nung text na to para sa ating taon na to. No? Lahat ng tao, no, sa mundo, lalo na yung iba, no, napaka-importante sa kanila ng power. Minsan nga, nami-misinterpret ng ibang tao. No? Marami akong nakakausap, lalo na nung nasa hanay pa ako ng politiko, no, na naging SK chairman po ako. Ang mga tao, sinasabi nila, ang most important thing habang nabubuhay ka dito sa mundo, una ay yung pera. No? Pangalawa, yung power. No? Ano mang power, position sa government o saan man, sa company man, no? Yun ang importante sa kanila, no? And this coming year, no? Etong taon na to, no? Lahat ng tao, lalo na yung mga mananampalataya, no? Ay kailangan ng power, hindi yung power na ina-assess ng tao sa kanilang isip na nabanggit po natin kanina, no? Lalo na po sa mananampalataya, importante po sa atin itong power na nagmumula sa ating Panginoon. No? 2024 is over. No? Ngayon, 2025 na. As we stand here at the beginning of New Year, it is good time to reflect on the year that is ending. Look forward to the year that is soon to begin. Kung ano man yung mga na-experience natin, no? Sa nakaraang taon, yung mga bad things, no? Iwanan na natin yun. Ang importante, may natutunan tayo doon. Yung mga magagandang bagay, no, bilang mananampalataya ay lagi nating babalikan, no, at magiging kalakasan sa atin. Dapat lalo pa tayong mag-ignite. No? Kaya nga, we pray, no, na pagkatapos ng umagang ito, ng second service, ma-experience natin lahat yung kapangyarihan ng Panginoon mapasa atin. No? Sa paglipas ng taon at pagpasok ng bagong taon, ng puno ng pag-asa at excitement, ang ating mga puso, ano ba yung mangyayari ngayong taon na to? No? Ano may mga plano na tayo, sigurado, ngayong taon? No? Ano ba yung pinaplano natin sa buhay? At ang pinaka-importante, siyempre, ano yung pinaplano natin naman para sa ating spiritual life? No? Lahat yan maganda, pero maaaring merong konting kaba. No? Siyempre, hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari sa atin ngayong taon. Kahit nga mamaya, after the service, no? Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Ang nakakaalam lang yan, yung ating Panginoon, no? Yung ating Diyos na buhay. No? I know some of you might feel uncertain or hesitant about what this New Year's hold. No? Maybe you're thinking, what can I really expect? Ano ba yung mga ini-expect natin? No? O baka mamaya hindi na ayon yung mangyari, no? Can I really achieve great things? Ma-achieve ko ba yung goal ko, no? Lahat tayo may goal eh. Sa church, yung CMT, pinagagawa ni Pastor El na lagyan ng mga plans and goals na gagawin this coming year. Hindi pwedeng walang ganon, no? Kasi nga, yung direction ng Panginoon yung tinatahak natin, kaya napaka-importante nun, no? Now, in Ephesians chapter 3, verse 20, no, Paul reassures us that our God is capable of doing immeasurably more than we can ask or imagine.
Yung binasa po nating talata kanina, no, na nakita po natin, no, si Apostol Paul, talagang yung assurance na binibigay niya sa atin, no, na yung Diyos, to anuman yung mga pinaplano natin, anuman yung mga hinihingi natin sa Panginoon ngayon, no, dahil nga yung Diyos natin ay makapangyarihan, no, ina-assure ng salita ng Diyos na mas higit pa ang ibibigay ng Diyos dun sa mga ini-expect natin. Amen po ba? No? Kaya kung ano man yung ini-expect mo, no, mas higit pa yung kayang ibigay ng Panginoon sa atin. Amen? No? Napakabuti kasi ng Diyos Palakpakan nga natin yung ating Panginoon. No? Dito sa verse na to, no, ipinahayag ni Paul ang kapangyarihan at ability ni God, no, na gawin ang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. I mean, makapangyarihan yung Diyos natin. No? Sinasabi na nga rito, no? Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. No? Kahit na ano. Kasi anak tayo ng Diyos No? Huwag nating isipin na baka hindi ko ito ma-achieve, nakakakaba, no? This coming year na naman. No? Lalo na pag nagbabasa ka ng mga social media, no? Sa social media, nakikibalita ka ron. Maraming mga nakaka-discourage, kaya ako hindi na ako nanonood ng news No? Mas maganda pang magbasa na lang ako ng news about God, no? Yung salita na yun ang pinakamagandang balita Wala nang gaganda pa na balita kung gusto nyong manood, kundi yung Bible. Andito lahat yung magagandang balita. No? Binibigyan din nito ang kakayahan ng Diyos na lampasan ang ating mga expectation at magawa ang mga kamangamangang bagay sa ating buhay. No? Be with me. No? Medyo mabilisan lang to. Kasi binalaan na ako ni Ate Marlene. 30 minutes ka lang. Sabi ko, 15 minutes lang. Tapos to, yung introduction. No? Tapos 3 puntos. Now, etong bagong taon na to, no? I just want to share, no, mula sa salita ng Diyos, kung paano natin maaring maasahan at masaksihan ang kapangyarihan ng Diyos na umaagos sa ating buhay. Actually, nasa sa atin na lahat yan Hindi lang natin pinaniniwalaan. Now, ang tanong, paano natin, no, yun ang big question, no? Kung paano natin maaaring maranasan at masaksihan ang kapangyarihan ng Diyos na umaagos sa ating buhay. Maybe hindi tayo aware, no? Ito yung mga punto. Number 1, no? Yan, tapos na ako, Ate Marlene, ha? Number 1, trust in God's limitless ability. Limitless ability. Walang hanggan. God is eternal, no? Yung ability natin, limitado. Lahat. Kahit na yung sinasabi nilang, the most powerful guy on earth, no? Sabi nila, yun daw yung presidente ng Amerika. Ang tawag nila doon, most powerful guy, no? Most powerful president, no? Pero, limitado rin yung kakayahan niya. After 4 years, tapos na No? Sa atin, yung presidente ng Pilipinas, pero after 6 years, wala na. Pero yung Panginoon, limitless yung ability ng Lord. No? At kayang-kayang gawin ng lahat ng ating Panginoon. Sabi sa verse 28, no? Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Dito pa lang. No? Kota na tayo rito Huwag na natin puntahan siguro yung 2 and 3. Ito kasi ang ganda na neto, no? In English, now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think. Pikit ka, isipin mo. Kung ano pa yung iniisip mo na gusto mong hilingin sa ating Panginoon, no? Walang hindi kayang gawin ng ating Diyos, no? Sa talatang ito, binigyan din ni Paul na walang limitasyon sa kung ano ang kayang gawin ng ating Panginoon sa atin, sa pamamagitan natin, no? Sa atin at sa pamamagitan natin. Meron din tayong kakayahan kasi nga yung abundant power ng Panginoon umaagos sa buhay natin No? Kagaya ng sinabi ko kanina, maybe hindi tayo aware kasi hindi natin pinapractice. Minsan meron tayong kaba, no? Ngayong 2025, nako. Ano na kaya pag in-approach tayo ni Pastora? Medyo
Hindi mo alam kung bakit ka ina-approach, no? May assignment ka, may papagawa na sa'yo, gagamitin ka na ng Panginoon, no? I mean, kung nagagamit ka noon, dapat every year, nag-upgrade. Kaya nga, yung bawat taon, may 365 days, sometimes 366 days, no? Para nai-evaluate natin, asa na ba yung buhay natin, spiritually. Nag-improve ba tayo? Bumaba ba yung level ng ating pananampalataya, no? Yun ang reason, no? Kaya ginawa ng Diyos na ganon. No? Maaari tayong magkaroon ng confidence sa kaalaman na ang kapangyarihan ng Diyos ay labis sa ating mga kalagayan. Kayang-kaya niyang gawin ang higit pa sa ating mga dalangin at pinakamalalim na iniisip. No? Minsan magugulat ka na lang eh. Ang hinihingi ko lang sa Lord is, binigyan ako ng yung makabili ako ng sarili kong bahay. Pero, nilagyan pa niya ng swimming pool. Ginawa pa niyang 3 palapag. Binigyan ka pa ng mga sasakyan, no? Di ba? Kasi nga, wala namang imposible sa Diyos eh. No? So, ang kailangan lang natin gawin is we trust in God's limitless ability. Yun ang wag natin kalilimutan. Yung pananampalataya. No? Maraming mga tauhan sa Bible, no? Na sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon, nakita natin kung paano naging successful yung kanilang buhay. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya, importante yung faith sa ating buhay. Diyan tayo naligtas. Nakuha natin yung ating salvation. Nung una tayong manampalataya, sabi ng Bible, no? By grace, through our faith, no? We are saved. Importante yung pananampalataya. Importante yung trust natin sa ating Panginoon. No? Kapag humaharap tayo sa mga hamon o hadlang, no? Sometimes may mga hamon sa ating buhay, mga pagsubok o mga hadlang sa mga gawain na ipinagagawa sa atin ng Panginoon, madaling mawala ng pag-asa na di-discourage agad, di ba? Meron bang hindi nakaka-experience yan dito? No? Palagay ko, normal yan, no? Pero, hindi naman yung, parang ako minsan, dumarating ako sa puntong ganun eh. Pero binabalik ko yung sarili ko doon. Itong nilingunin ko, yung sarili ko, nasa na ba ako, dinala ng Panginoon ngayon. Tapos, babalik na naman uli ako doon. Matatakot ka na naman, madidiscourage ka na naman, binigay na nga sa iyo lahat ng Panginoon. Pakiramdam na wala ng paraan doon sa mga nangyayari sa iyo. Pero pwede tayong magtiwala sa kakayahan ng Diyos na gumawa ng paraan sa ating buhay at magdulot ng solusyon dun sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Ano man yan, no? Kahit papiling mo nasa madilim kang lugar na sa palagay mo hindi kumikilos ang Diyos. Actually, hindi po ganun yan. No? The more na iniisip mo na hindi kumikilos yung Panginoon, the more na ang feeling mo, mag-isa ka, God is prayer away. No? Nandyan yan lang yung Diyos. Problema, minsan na-occupy tayo ng mga problema, hindi nakakalimutan natin tumawag sa ating Panginoon kasi nagmumukmuk na tayo eh. No? Lalo na pag yung emotional natin ang nadali. No? Sa BS namin kahapon, sa dami ng ginagawa namin sa office, kasi nga pagpasok ng taon eh, tinatawagan ko yung mga kapatid, no, na gustong papaunahin ko sana lang sa BS, no, kasi nga may BS kami nung Friday pala, no. Pero sabi ni Irene, bro, meron tayong mga bagong attendee. Buti na lang talagang, sabi ko, bahala na to, no? Sabi ko kay Angie, kasi may BS kami. Kailangan hindi maghintay yung mga tao doon. Kasi may mga bago kaming attendee at meron talagang yung tao na umattend na yun, galing pa ng Cavite, gusto niyang marinig kasi may mga question at the back of her mind, no? Nalilito siya. No? Nalilito siya. Biro mo yung kung na-occupy ka ng mga bagay na talagang nakakalimutan mo tuloy. Yung pinagagawa sa'yo ng Lord, na dinala pa yun ng Panginoon doon sa layo nun para lang marinig yung kasagutan ng Lord doon sa mga katanungan sa kanyang puso. No? And nagpapasalamat ako, nagpupuri ako sa Panginoon kasi nga kahit pa paano naibsan yung nararamdaman niya. No? And I hope and I pray na magpatuloy siya sa pag-attend sa mga gawain ng Panginoon. No?
So kaya nga, napakahirap, no? We can pray and ask God to work in our situation. And then trust that He will do what is best for us, no? Nananalangin tayo, yes. Kumilos yung Panginoon kung ano man yung sitwasyon. Hindi ko alam kung ano yung sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon. Pero nananalangin tayo, then kailangan natin lakipan ng pananampalataya sa ating Panginoon. No? Yun yung pinaka-best na kailangan natin gawin. At makikita natin yung pagsagot ng Panginoon dun sa ating mga pinapanalangin. Kasi mabuti ang Diyos eh. No? Mabuti ang Diyos. Ito, lagi ko itong sinasabi kahit sino sa mga kapatid natin, no, na laging sinasabi sa akin. Kaya si Brother Randy, pinagpapala ng Diyos kasi obedient siya, gano'n. Hindi po. No? Walang mabuti rito kundi yung Diyos lang. Lahat tayo pinagpapala ng Lord. No? Lahat tayo nakakaranas ng pagpapala ng ating Panginoon. Bakit? Hindi dahil mabuti tayo, kundi dahil mabuti ang Diyos. Huwag nating kalilimutan yan. Kahit na anong pinagdadaanan mo, huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon. No? O, gagamitin ko na naman si Ate Yoli. No? Magluluto. Pati yung mga ingredients, kinukonsulta sa Lord. Ang corny naman ito ni Ate Yoli, pati ba naman yun, iasang pa sa'yo, istorboy mo pa yung Lord. Hindi, no? Even maliit na bagay, yan ang gustong-gusto ng Lord. Hindi na issue rito kung ano yung hinihingi mo. Ang issue rito is sa lahat ng pagkakataon, ina-acknowledge mo yung Lord. Kinakausap mo siya kasi yun ang gusto ng Panginoon eh. Yung lagi natin siyang kinakausap. Hindi naman pwedeng, anak ka ng Diyos, nakatira kayo sa isang bahay. Pagpasok mo, hindi kayo nag-iimikan. Lalabas ka ulit, hindi naman kayo nag-uusap. No? Walang Kristiyanong ganon. Walang anak ng Diyos na ganon. No? Kaya hindi natin nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kung ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng higit na sagana sa lahat ng ating hinihiling o iniisip, dapat tayong umasa ng malalaking bagay mula sa Kanya at humingi sa Diyos ng malalaking bagay. No? Nagpe-pray ka na lang, nagtitipid ka pa. No? Lord, okay na sa akin yung ganito. Parang sinasabi mo, yun lang yung kakayanan ng ating Panginoon. No? At pag humingi ka ng malalaking bagay, no, unahin mo yung spiritual life mo, Lord. Gusto ko, kagaya ako ni Pastor Rael na tumatayo, nagtuturo. No? Yung mga preacher dito, nagtuturo dun sa harapan. Tulungan mo ako, kailangan ko ng power na nagmumula sa yung mga malalaking bagay. No? Secondary lang yung mga material. No? Pero once na nag-ask ka sa Panginoon, huwag mo nang tipirin yung sarili mo. No? Sa Saudi, ang anak niya, special child. Pastor to eh, no? Si Pastor Jess. Praise sila ng praise the Lord. Ang hiningi lang nila sa Panginoon is, kasi hindi nakakausap yung bata eh, makausap lang nila yung anak nila. Maka-establish sila ng communication. No? After a year, nagkaroon sila ng constant communication sa anak nila. Yung bata nakapagtrabaho pa online. Nag-take siya ng exam sa Cisco International. No? Nakapasa siya. Kasi marunong yung bata eh. No? At nakausap nila. Eh iniisip ko tuloy, kung ang hiningi nila is yung totally gumaling yung anak nila. No? Wala namang imposible sa Diyos. No? 21 years na nga namin pinag-pray si Lord. Ngayon, kinukumit ko na naman itong panibagong taon na to. Pang 22 years. Ha? Na ang hiningi ko lagi sa Lord, total healing para kay Jairus. Kasi makapangyarihan yung Diyos ko eh. No? Nagtatrust ako dun sa limitless ability ng ating Panginoon. No? Kahit na anong sagot sa akin ng Panginoon, pinagpapasalamat ko yon every year. Bakit? Kasi alam niya yung lahat ng bagay. Eh. Yun yung trust. No? Yung pinanampalatayanan mo, kahit na hindi mo nakikita. Minsan kaya tayo napupustrate, ang nakikita lang natin yung past na nangyari sa atin. Tapos yung present, no, na nakikita natin, no, nangyayari. Kaya minsan kinakabahan ka, ma-achieve ko ba tong goal ko? No? Pero yung future, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Pero pag may pananampalataya ka sa Diyos, na nakakaalam hanggang sa dulo ng hininga mo, eh, walang hindi pwedeng gawin yung Diyos sa buhay natin. Career, pagiging estudyante, no? Alam ng Diyos yan. Kaya, huwag tayo magtipid, no? Hingi tayo yung pinaka-best, no? At kung ano yung sagot ng Panginoon, yun yung best na answer ng Lord. Kasi hindi ka naman nagpipray para masunod yung kalooban mo.
Nagpipray tayo para masunod yung kalooban ng Panginoon dun sa hinihingi natin para sa buhay natin. Amen? Kasi mabuti ang Diyos eh. Yan. No? Para hindi ka ma-frustrate. No? Diba? Alam ng Diyos, mabuti yan. Yan ang makakabuti sa'yo. Pag binigay kayo sa'yo, ano? Lord, no, dalaga ka. Pag nagkaasawa ko, nagka-boyfriend ako, gusto ko yung kamukha ni Lee Min Ho. Yan. Si Lee Min Ho lang kasi yung paborito ng asawa ko, kaya yun lang yung kilala ko eh. Pinagpalit na ako ni Angie Dan. Pero ang binigay naman sa'yo, mas higit pa ron, no? Diba? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Tumatawag tuloy si Tintin. Amen. Purihin ng Diyos. No? Basta ang kailangan lang natin is magtiwala tayo sa ating Diyos, sa aspeto ng ating buhay. No? Ang sabi nga ng Proverbs, no? Chapter 3, verse 5 to 6, magtiwala ka ng buong puso. No? Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Next slide na po yan. No? Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. No? Pag yung trust natin nasa Lord, no? Yung lahat ng mga plano natin, no? Hindi tayo nagtitiwala sa ating karunungan, yung mga plano natin, ituturo sa atin ng Lord yung tamang landas para makamtan natin kung anuman yung ating mga plano sa ating buhay. Lahat yan dapat ikinukomit natin sa ating Panginoon. Our attitude toward God must be one of complete trust. No? Hindi 50%, hindi 60%, hindi 80%, hindi rin 90%, even 99%. Dapat 100%. No? Kasi the best yung God natin eh. No? Kaya kailangan niya rin sa atin is yung best natin. No? 100% yung trust na kailangan nating ilagak sa ating Panginoon. No? We give Him 100% of our trust and confidence. No? The attitude that God expects of us is that we continue to depend on Him on a daily basis. Daily basis. Pag sinabi, araw-araw, no? Hindi ngayon nagtitiwala ka sa Diyos, bukas hindi na. O kaya pag nakaranas ka ng maliit na pagsubok, nawawala na yung trust o kaya nababawasan. Wag, no? Dapat ang faith natin laging pataas, ng pataas, ng pataas from glory to glory. No? Yun yung gusto ng ating Panginoon. No? Ano bang year ngayon? Year of the snake. No? Last year, yung year of the dragon. No? Yung iba, dito inaasa sa mga zodiac sign. No? Yung kanilang buhay. No? Uy, ngayon, yayaman ako. Bakit? Kasi taon ko ngayon eh. No? Ito yung taon na pinanganak ako. No? Ano ba yung serpent? Wisdom, parang peace, no? Meron ganon, no? Pero lahat naman yan, yung mga zodiac sign na sinasabi nila, kinukuha rin nila yan sa sinasabi ng Lord eh. Ba't ka pa magtatrust yan? Ayaw nga ng Lord yan, di ba? Deuteronomy 4:19. Huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin, o alin mang bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. No? Pag kumukonsulta ka rito, sinasamba mo na itong mga to. No? Pati yung sarili mo, sinasamba mo na rin kasi nananangan ka na dun sa kakayahan mo. Kaya huwag tayong magkukonsulta sa mga yan. Ayaw ni Lord yan. Ang kukonsultahin lang natin dapat sa pamamagitan ng ating pananampalataya para sa ating buhay, walang iba kundi yung ating Panginoon. Amen po ba? At makikita niyo yung sagot ng Lord sa lahat ng ating mga kahilingan para sa Kanya. No? Amen. Palakpan nga natin si Lord. Number 2. No? Una, yung trust in the limitless ability of God. Number 2, para makamtan natin yung abundant power ng Panginoon is we need to tap into God's power within us. Nasa sa atin. Dapat lagi kang connected. No? Ibig sabihin, dapat hindi ka lumalayo. No? In Ephesians chapter 3, verse 20, sinabi rin sa atin ni Paul na ang incredible na kapangyarihan na kumikilos sa loob natin, ang kapangyarihang ito ay hindi sa ating sariling gawa. Kaya huwag kang mananangan sa sarili mo. No? Huwag mong... Nakakatuwa yung mga kapatid natin na kapag may na-achieve, no? Maliit man o malaki, kahit sa Facebook, pinupost nila. Thank God, praise God, kasi nangyari ito. No? Si Aldrin,
Kada benta, praise God ng praise God, no? Kasunod, may benta na naman uli, no? Praise God uli. Susunod na praise God ang gagawin niyan. I-invite na tayo niyan, lilibre na tayo. No? Kasi more benta yan, more benta. No? Ayan, doon pala. Binibenta, no? Sabi ng verse 20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. No? Bilang mananampalataya. Andun na yung power kumikilos sa buhay natin. No? Yan. Sabi mo nga sa katabi mo, may power ka. Galing sa Diyos. Kumikilos na. Kaya kumilos ka. Wala na, ayaw na nila, no? Marami tayong gagawin this year, no? Amen. Palakpakan natin si Lord. No? Kaya nga, actually, nakatulog ako, alas 4 na Dalawa kasi yung inaaral ko, no? Eto, tapos ko na naaral, tapos merong ini-inject sa akin yung Panginoon about dun sa igniting, yung fire na nasa atin, no? Ang ganda rin nun, no? Nagpapray ko sa Lord, ano ba? Ito ba? Ganda rin sana na, no? Pero maririnig din natin yan, napakagandang katulanan. Ang kapangyarihang ito ay kadalasang binibigyang kahulugan bilang presensya at impluwensya ng banal na espiritu, no? Kasi yun naman talaga yung nag-guide sa atin He is the one guiding us, empowering and enabling believers to live according to God's will and purpose. Hindi to yung power ng God, no, na nasa atin. Ito yung persona ng Diyos, no? Pag sinabing persona, nasa sa atin yan. Sino yun? Yung banal na spirito, no? Hindi siya basta, ano lang, yung hangin o kaya yung power lang na kagaya ng sinasabi ng iba rito. Persona to na nasa atin when we accepted Christ as our Lord and Savior. No? Na kumikilos sa atin. Nandyan yan sa atin, no? Hindi lang natin pinapansin siguro. So, kailangan nating pagtuunan, kausapin natin, no? Holy Spirit, ano ba yung gagawin ko ngayon, no? In our prayer, no? Dapat kinakausap natin siya Kasi siya yung kasama natin dito ngayon no? Siya yung nag-i-empower sa atin. No? Kaya wala tayong dapat katakutan. Pastor, punta natin to kasi merong ano doon. Inaalihan ng yung demon possessed, no? Hindi na. Daming ginagawa pa ni pastor sa ibang bagay, no? Tayo lang pwede tayo mag-pray, no? Tayo lang kasi nga meron tayo nun Parehas naman binigay sa atin ng Lord yan, no? Iba-iba lang yung trust natin, iba-iba lang yung paniniwala natin, pero dapat iisa lang, no? We trust on the limitless ability of God. And we need to tap into God's power within us. No? Lagi tayo dapat connected. Kaya importante yung obedience sa ating buhay. No? Kasi nga, pag walang obedience, yung Holy Spirit mag-grieve sa ating puso. While the Holy Spirit is far more than just God's power. Ito yung sinasabi ko kanina. No? The Spirit literally does live in us to bring us God's power. No? Medyo naguguluhan ba kaya? No? Ang sinasabi ng talata ay, hindi siya basta yung God's power lang, kundi nasa sa atin mismo siya kasi nasa sa atin yung banal na spirito. No? Ano ba yung banal na spirito? Yung God, the Holy Spirit, na makapangyarihan sa lahat. No? Nasa sa atin. Ang Espiritu Santo ang tinatawag na power for living ng bawat Christian. Siya yung power for living natin. No? Kaya tayo nakakapamuhay ng maayos, yung pagka nakakagawa tayo ng pagkakamali, nakukonvict tayo, kumbaga, parang namumula ka, nahihiya ka, tapos papasok ka sa kwarto, hihingi agad ng tawad sa ating Panginoon. No? Kasi nga may nagkukonvict sa'yo. Kasi nandiyan yung Holy Spirit Kaya hindi ka nakakapagpatuloy sa kasalanan. Minsan magkakasala ka pa lang. Halimbawa, may naiwang pera dyan. No? Hindi naman sa'yo. Minsan, tinitem ka ng kaaway, nakunin, no? Temptation. Nandun yun, pero tinitas ka ng Lord para makapasa ka. Hindi mo kinuha kasi may nagkukonvict sa'yo, wag, masama yan. Minsan gusto mo mag-cheat sa school o kaya sa trabaho.
magamit ka sa hindi maganda. Minsan talagang hindi mo ginagawa kasi nga may nagkukonvict sa'yo, yung Holy Spirit. Pero pag ang mananampalataya, tinanggap na si Christ at nagpapatuloy sa dating buhay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Tapos wala kang conviction na nararamdaman at walang consequences na dumadapo sa iyo, i-assess mo yung sarili mo. Baka hindi mo tunay na tinanggap si Kristo. Walang Kristiyano na walang bunga. No? Hindi ka pwedeng Christian ka ngayon, paglabas mo rito, babalik ka na naman sa dati mong gawa. No? Kailangan i-assess mo yung sarili mo. Baka talagang hindi mo tunay na tinanggap yung ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Kasi napaka-importante ng obedience. Obedience means kailangan lagi tayong nakatap doon sa God's power na nasa atin. Sino yun? Yung Holy Spirit. No? Lagi nating siya yung sinusunod natin. Lagi nating sinusunod kung ano yung guidance ng banal na Espiritu. Hindi na yung ating mga sarili. Kalooban ba ito ng Diyos? Hindi. Huwag mo sundin. Di ba? Ito yung kalaban ng Holy Spirit in Romans chapter 8 verse 6. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. No? Walang mananampalataya na hindi payapa kapag sumusunod sa kalooban ng banal na Espiritu. No? Wala ring magiging matagumpay dito sa buhay ng mananampalataya kung hindi rin natin sinusunod yung guidance ng Holy Spirit. No? Ang isang practical na aplikasyon ay pagsisikap na hanapin ang gabay na banal na Espiritu, siyempre through prayer and meditation of God's Word. No? Yan. Nagpipray ka, sinasabi mo sa Lord kung ano gusto mo sabihin, and then gusto mo ring marinig kung ano yung sinasabi niya. No? May time na talagang makakarinig ka ng small voice, no? O kaya, pag natutulog ka through your dreams, no? Visions, nakakakita ka, pinapagawa sa'yo ng Panginoon, nangungusap sa'yo yung Holy Spirit. No? Sa pamamagitan ng mga ganung bagay. Masarap yung ganon. No? Pero dapat lagi nga, nakatap tayo into God's power within us sa pamamagitan ng obedience, yung pagsunod sa ating Panginoon. Amen po ba? As we journey this year, itong taon na to, no? Bawat araw ay ipaalala natin sa ating mga sarili ang personal na presensya ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. The Spirit within us is powerful, blessing that empower us and transform us. No? Yun yung nagbabago sa ating buhay. Let's never forget that we are not only saved by grace, but that we are also empowered by this gracious gift of the Holy Spirit. Yun yung challenge natin sa araw na to, no? As we enter this new year. Kailangan makiayon tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Amen po ba? No? Sabi ng Luke chapter 11 verse 13, no? Dali lang naman yan eh. Hingiin natin sa ating Panginoon. No? Yung pagsama ng Holy Spirit, yung paggabay niya lagi. No? Lagi nating hingin. Hindi naman maramot ang Diyos eh. Sabi ng Luke 11:13, kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Lalo na ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. No? Humihingi sa Kanya. No? Yung free will. Kasi meron tayo noon, yun yung gift na binigay sa atin ng Lord. No? Parang ganito yan, pray ka ng pray. Lord, tanggalin mo sa akin itong mga vision na to, tanggalin mo sa akin itong ganito, pagsusugal, pag-inom, lahat, pagbubura, tanggalin mo sa akin. No? Hindi tatanggalin sa iyo ng Lord yan. No? Kung ang sinabi mo, Lord, sinusurrender ko sa iyo to, yung free will, dapat sinusuko mo sa Panginoon. No? Yun ang gusto ng Lord eh, yung buong puso nating sinusurrender. No? Pag fully surrendered sa Lord, yan ang gustong-gusto niya. No? Ang tawag yan, obedience. Number 3 is testify to God's glory. No? Sabi ng verse, malapit na po tayong matapos. Parang hindi ko pa rin na-achieve ba? Sige. Sabi ng verse, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. 21, sa Kanya nawa ang kalwalhatian sa pamamagitan ng iglesia
at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. No? Now, as we enter this new year, no, mahalagang tandaan natin yung ultimate goal natin ay ang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Yan dapat yung ultimate goal natin. No? Kasi binigay ng Diyos kung ano yung goal niya eh. Walang reklamo. Binigay ng Panginoon yung kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Naghirap. Sarap ng buhay ng gandasan sa langit. Bumaba. Para saan? Para sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Para ibigay yung kanyang buhay at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ganun kabuti yung Diyos. No? Kaya dapat ang ultimate goal natin, lagi tayong nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa, maliit man o malaki. No? Sabi ng 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. No? Lahat ng ginagawa natin, that is for God's glory, hindi para sa glory natin. No? Rebellion yon. Diyan nga tinapon si Satan eh. Ang hinihingi niya ng glory yung para sa kanya. Kasi nga akala niya, siya na yun laging napapansin. Siya yung naglilib ng worship eh. No? Sa langit. No? Tinapon siya, pati yung mga backup niya. 1/3 ng angels, kasama siya. Siya yung lead worshiper, yung mga backup niya, 1/3 of angels, tinapon. Sa lupa. Why? Because of rebellion. Now, kaya nga dito, pag tumatayo tayo dito, nagpapaawit tayo, nagtuturo, ano man yung ginagawa natin dito, dapat yung glory binabalik natin sa Lord. Wala tayong tinitira sa mga sarili natin. Kaya tayo nagagamit ng Panginoon dito para makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. Kasi pag gano'n na nangyari, baka maitapon din tayo dun sa ano. Sasaluhin tayo ni Satan, no? Huwag naman. No? Kaya importante yun. Rebellion po yung gano'n. No? Vacant. Ngayon, hindi na. Kasi, andito na nga tayo eh. Tayo yung nag-occupy. We are created to worship God. Sabi mo sa katabi mo, worshiper ka ng Lord. Yung nabakanting posisyon, no? Binigay sa mga tao. Tayo yon. Purihin ng Diyos. Palakpan nga natin yung ating Panginoon. In our daily lives, we often compartmentalize our actions, thinking some are spiritual and others aren't. So nagkakaroon tayo ng comparison. No? Ngunit tayo ay nilikha at tinawag upang ibigay sa Diyos ang kaluwalhatian sa bawat sandali, bawat desisyon, at bawat action natin. Ang ibig sabihin, no? Huwag mong ikumpara yung ginagawa mo sa ginagawa ng iba. No? Kung ikaw panay ang schedule sa'yo, tapos yung iba, nakita mo, parang hindi na sila, huwag mo silang pansinin. No? Gawin mo kung ano yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon through your leaders. No? Huwag mo nang ikumpara yung sarili mo. Ako nga, na-schedule ako rito, tapos mamaya, schedule na naman ako, bukas, schedule na naman ako. Hindi. No? Ako nga, galing-galing sa trabaho, bakit ito napopromote, bakit ako hindi? No? Hindi yun, ganon. Lahat ng kinikilos natin, lahat ng mga desisyon natin, dapat ang ultimate goal natin is makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Pag gano'n yung heart natin, nako, lalong mag-overflow yung abundant power ng ating Panginoon sa buhay natin. As we make honoring God our primary goal, we position ourselves to receive His abundant blessing. Nakaposisyon ka na sa abundant blessing ng ating Panginoon. Amen po ba? Maganda ba yan? No? Abundant power. Sabi ng Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. No? Pag inuna mo lagi yung Panginoon, no? Yung kasunod niyan, no? And His righteousness, yung kasunod niyan, talagang yung abundant power, abundant blessing ng Lord. Na yung sinasabi ni Brother Raul na yung meron nang tumatanggi sa blessing. No? I mean, wala ka namang hinihinging kapalit eh. Basta ang gusto mo lang makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Gusto mo lang laging i-honor yung Lord. Pero yung Lord, hindi mo siya mapipigilan na ibigay ng ibigay, paulanin sa'yo. No? Kasi nga, mas gusto nga ng Lord yun eh. Yung wala kang ini-expect na kapalit dun sa ginagawa mo. No?
Basta ang gusto mo lang, ino-honor ko yung Panginoon. Walang pagkakaiba yan if we honor our parents. Na sinasabi ng Lord na pagpapalain niya, palalawigin niya yung buhay ng mga anak, na ino-honor yung parents. Kasi pag in-honor mo yung parents mo, ino-honor mo yung ating Panginoon. Amen po ba? God's blessing may come in various forms, no? Like peace in times of turmoil, no? Meron kang kapayapaan kung balisa ka, no? Wisdom in moments of confusion. Binibigyan ka ng wisdom ng Panginoon kung nakukonfuse ka. Kagaya nung Friday, dun sa Bible study namin na isang umattend, no? Strength during trials, no? During trials, no? Hindi lang natin napapansin to, pero ito yung pinakamagandang blessing na mararanasan natin eh. Kasi ito yung nagpapahirap sa atin bilang mananampalataya. Or even unexpected opportunities that lead to growth. Huwag tayong pumokus doon sa material things. Maraming way yung Panginoon na pinagpapala tayo. Hindi lang natin napapansin. Kaya, pag natapos yung problema mo, we should thank, o kahit na nasa kalagitnaan ka ng problema, gustong-gusto ng Lord na magpapasalamat ka sa ating Panginoon. No? Honoring God doesn't mean a life free from challenges or hardship. No? Ino-honor mo yung Panginoon, hindi naman yun ibig sabihin na malaya ka na, wala ka na, hindi ka na makakaranas ng mga challenges or hardship. No? John 16:33. No? Lahat tayo makakaranas pa rin. No? Ang maganda lang, no? But it does mean, no, walking through life with the assurance that He is with us every step of the way. Yung journey natin, doon sa pinagdadaanan natin, nandun yung Panginoon. Yung bundok na problema, hindi yan naalisin sa iyo ng Lord. Pero ang maganda, every step of the way, para makatawid ka, kasama mo yung Diyos. Hanggang sa matawid mo yung gabundok na problema mo. Ang maganda doon, sabay kayong lumalakad, tinuturuan ka na rin ng Panginoon doon sa nangyayari sa iyo at the same time. No? Kaya pag nagka-problema tayo, may pagsubok tayong pinagdadaanan, no? Ang unang tatanungin natin sa Panginoon, ano ba yung matututunan ko dito? Hindi yung bakit sa akin mo ito pinaranas, Lord. No? Mag-iiyak ka pa, magmumukmuk ka. Pag may namatay, talagang masakit, no? Kasi tao tayo eh, emotional. Lord! Hindi ko ito kaya mabuhay nang wala to. Isama mo na lang ako ron. Gusto mo na rin mamatay, no? Parang pinangungunahan mo yung Diyos sa plano niya sa'yo. Dapat ang tanong natin lagi, ano ba yung tinuturo mo? Bakit ko na-experience to Lord? Kasi may purpose yung Panginoon sa lahat ng bagay eh. Our commitment to honor Him becomes the bridge through which His blessing flow abundantly sa ating mga buhay. Pag yung in-honor natin, yung ating Panginoon. Now, let's make it our daily practice, no? To seek ways to honor God in all that we do. No? Yung lahat ng ginagawa natin. No? Huwag natin gayahin yung iba. Pag fiesta, yung Diyos nila, no? Celebrate sila, inuman, yan. No? How can you say, Lord, for your glory? Tapos naglalakad ka dun sa karsada. No? Iihi ka dun sa mga tabi-tabi ng kahit maraming tao dumadaan. No? Kaya alam niyo, sabi ng Bible, huwag kayong maglalasing. Una, ang paglalasing ay nakakasira ng pamumuhay. Ang pag-inom ng alak ay isang malaking, no? Grabe yung sinabi ng Lord dun eh, no? Ang pag-inom ng alak ay nakakapagpababa ng dangal ng tao. Kasi nga, paglasing, tutulog sa karsada, iihi lang kung saan-saan, no? Pakalasing ka na lang sa kape, no? Yan. Yan. Kami, nila Brother Raul, Ninong Roque, yan. Lagi kami naglalasing yan sa Shell. Kape. Isang baso lang, lasing na eh. No? Uwi na. At magpakalasing tayo, siyempre, dun sa nasa atin. Sino yon? Yung banal na spirito. No? Yan ang dapat nating i-achieve lagi. Whether it is in our work, no? Sa trabaho, relationship, bilang mag-asawa, anak, magulang, no? Boyfriend, girlfriend, no? Or personal pursuit, no? For as we honor Him, we position ourselves to experience the richness of His blessing beyond measure. No? Amen po ba? Purihin po ang Diyos, palakpakan natin yung ating Panginoon. Conclusion. Nakangiti na si Ate Marlene. Ngayong bagong taon,
no? Naway magkaroon tayo ng mas malalim na pangunawa sa kahalagahan ng pananampalataya, no? Sa ating Panginoon, at sa pamamagitan nito, masaksihan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Very vital po yung ating faith sa ating Panginoon. No? Let us trust in God's limitless ability. No? Tap into His power within us and testify to His glory in all aspects of our lives. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Whether spiritual, physical, no? Lahat, no? Name it. No? By doing so, we position ourselves to experience the abundant power of God in the new year and beyond. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Tayo po tayong lahat. No? Hindi ko alam kung anong power ang kailangan nyo sa Lord ngayon o gusto nyong hingin sa ating Panginoon. Maybe, next slide. Na. Yan. Sipin na lang kung ano yung power na gusto. Dito nga mo gabasa. What power do you need from God right now? Na? The power of humility. Na? Napaka-importante nito yung pagpapakumbaba. Kasi sa lahat ng nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos. No? Even si Jesus. No? Sabi niya, Lord, Ama, ilayo mo sa akin itong kopa na to. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi yung kalooban mo. Kung nasunod yung kalooban ni Jesus, walang humility, wala tayong salvation, papunta tayo lahat sa impyerno. Amen po ba? That is the power of humility. No? The power of patience. Malamang, lagi kang aburido, no? Meron ka lang hiningi, matagal na sa Panginoon, parang sa piling mo, hindi binibigay, no? O talagang wala kang pasensya. So, hingin natin sa Panginoon yung power of patience, the power of forgiveness. Baka meron tayong mga nakatago sa ating puso na galit sa ibang tao, no? Kamag-anak, matatagal na, nakaraang taon, ano man yung nagawa, kalimutan na natin, and i-approach natin, we release forgiveness. Kasi ang nahihirapan dyan, hindi yung tao, kundi tayo. Kasi kinukulong natin dito, sa ating mga puso. Hingin natin sa Lord, kung yan ang kailangan natin. Ano pa? The power of prayer. Baka yung prayer natin, malamya, no? Parang kumakain ka lang. Lord, thank you for this food in Jesus' name. Amen. No? Lord, salamat sa buong maghapon, tapos tulog ka na. Kailangan natin i-ignite yung ating prayer. And yung kapangyarihan ng prayer, napaka-importante sa buhay ng mananampalataya. The power of love. No? Baka yung mga iniibig lang natin, yung kaibig-ibig. Yung mga hindi kaibig-ibig, hindi natin iniibig. Sabi ng Panginoon, no? Love your enemies. Hindi yung mga kaibigan mo, hindi yung mga kaibig-ibig lang, pati yung enemies mo. No? At napaka-importante nito. Kahit pa yung enemies mo, yung katabi mo araw-araw pag natutulog ka. No? Gamitin natin yung love na ibinigay sa atin ng Lord when we accepted Christ as our Lord and Savior. Yung love na mapagpatawad, yung love na may pasensya, yung love na hindi na nag-ibig. No? Yun ang gamitin natin. The power of obedience. No? Meron pa tayong mga hidden sin na hindi kinukonfess sa ating Panginoon. Kaya tayo hindi nakakasunod. Mga hindrances. Let's ask God the power of obedience. The power of faith. Hingin natin sa Panginoon. Yan ang gustong-gusto ng Lord. Lord, pataasin mo yung antas ng aming pananampalataya. Kailangan natin to bilang mananampalataya. Kaya nga ang tawag sa atin mananampalataya no? Kailangan natin yan. Or, maybe lahat to, kailangan natin. Pwede nating hingin lahat sa Lord. God is for us, who can be against us? Even His own Son, no? Ibinigay ng Lord in Romans chapter 8, verse 31 to 32. Ano pa yung hindi kayang ibigay ng Diyos sa ating buhay? Let's sing this song, and then habang kumakanta tayo, think of it, kung ano yung naisip ko na kailangan may panalangin, lahat, no? Your please forgiveness. Gawin po natin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos.
Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah! Narito Yes, kami, We come humbly nagpapakumbaba, before you today, O God. sumasamba sa We come iisang humbly today before you, O God. We worship you. Hinahanap namin karika ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sing it prayerfully! Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hayaan mong dumaloy ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalwalhatian sa iyong mga anak. Dakila ka! At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. For the last time! Dakila ang iyong Iparanas mo! ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila! Dakila ang iyong For the last time, ngalan. honor God. Say it. Dakila ang iyong ngalan. We praise you, Lord! Purihin ka, Panginoon! We worship Bumaba you, ang iyong Jesus. presensya sa aming Oh, we kalagitnaan. worship you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah. Kumilos ka, Panginoon! Holy Spirit, Lord! Touch your people, oh God! Iparanas mo ang iyong kapangyarihan!
We glorify your name. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, marami pong salamat, Panginoon, O Diyos. Sa pagkakataong ito, Panginoon, O Lord God, that we receive your revelation, Panginoon, O Diyos, dito po sa unang linggo ng taong ito, Panginoon, O Diyos. Let your abundant power be upon your children, O God, right now. In the name of Jesus. Anumang power, hindi ko alam, Lord, kung ano yung pangangailangan ng iyong mga anak. Maybe there is a power of healing that we need right now sa aming kalagitnaan. Sino mang may mga sakit, karamdaman, Panginoon, O Diyos, nagsusumamo po kami, Panginoon, O Lord God. Mga karamdaman, sakit, Panginoon, na matagal na namin dinudulog sa iyo, Lord. This coming year, Panginoon, O Diyos, we ask for the power of your healing, Panginoon, O Lord God. Sa iyong mga anak na nakakaranas ng anumang sakit, karamdaman, or even our relatives, yung mga kamag-anak namin, Panginoon, O Diyos, na merong may sakit, karamdaman, yung aming mga kapatid sa pananampalataya na wala po rito ngayon, na nakakaranas ng karamdaman, Lord, we ask for the power of your healing, Panginoon, O Diyos, na maranasan ng iyong mga anak right now. In the name of Jesus. You are the God that healeth thee. We trust in your limitless, abundant power, Panginoon, O Lord God. Lahat kaya mong gawin, you are able to do anything that we could ever imagine, Panginoon, O Lord God. Lord, alam mo yung pangangailangan ng iyong anak, Panginoon. Release your miracle healing sa aming kalagitnaan, O God, in the name of Jesus. Even healing of the heart, Panginoon, O Diyos. Anxiety, depression, we rebuke in the name of Jesus. Let the power of your healing be upon us right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Maaring merong mga sugat ang puso, hindi makapagpatawad, Panginoon, O Diyos, hindi makalimot, Lord God, sa mga nakaraang pangyayari o sa nagawa ng tao na kanilang kinamumuhian. Lord, right now, we ask for the power of your forgiveness, Panginoon, O Diyos, sa bawat anak mo na makapag-release ng pagpapatawad, Lord God, in the name of Jesus. Palayain mo ang nakakulong sa bawat puso, Panginoon, O Diyos. In the name of Jesus. Ganun din sa mga taong nahihiyang lumapit sa iyo na merong mga nagagawang hindi tama. In Persian 1:9, pinatawad mo na kami at hindi mo kami sinusumbatan, Panginoon, O Diyos. Let the power of your word be upon us right now in the name of Jesus. The power of humility, Panginoon, O Lord God. Yung paglapit sa iyo ng may kababaang loob, maging sa harapan ng ibang mga tao, Panginoon, laging dapat nandun ang kapangyarihan na yan na nagmumula sa iyo, Lord God. Yes, Lord. Let the power of your humility be upon us, O Lord God, right now. In the name of Jesus. The power of patience, Panginoon, O Diyos. Maaring may mga kahilingan kami na ang tingin namin parang hindi mo sinasagot, parang hindi mo napapansin, Lord. Father, right now we ask for the power of your patience be upon us, O God, right now in the name of Jesus. Open our hearts, open our eyes, open our mind, Panginoon, O Diyos, upang makita namin ang kalooban mo, ang bawat purpose mo sa aming buhay. Maaring may mga hindi nakakakilos, Lord. Kailangan namin itong mga bagay na ito, the power of love, Panginoon, O Diyos. Ang bawat relasyon, ang bawat pamilya na narito ngayon, Lord God, let your love be the center of their families, so Lord God, in the name of Jesus. Bind them with your love, Panginoon. Ayusin mo yung relasyon ng mag-asawa, yung relasyon ng magulang sa anak, yung relasyon ng magkakapatid, Panginoon, O Diyos. Yung relasyon ng buong sambayanan, Panginoon, sambahayan, Lord, right now. In the name of Jesus, let the power of your love be upon us, O Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, kailangan namin ang lahat ng ito, Panginoon, O Diyos. Yes, Lord. I declare that Jesus is Lord all over our lives. Amen. Huwag mo kami pababayaan this
coming year 2025, we Yes, fully Lord. entrust to you our lives, Yes, Panginoon, Lord. O God, Lord. with your limitless ability, Panginoon, O Yes, Diyos. Lord. Amen. Isinusuko po namin ang lahat sa inyo, ipinagkakatiwala Yes, po Jesus. namin ang lahat. Hindi po kami matatakot, Panginoon, O Diyos. Yes, Lord. Sapagkat hindi mo kami binigyan ng spirit of Amen. fear, but Amen. courage, Panginoon, O Lord God. Amen. And self-discipline, Lord God. Yes, And Lord. power from you, O Lord. Amen. In the name of Amen. Jesus, we claim that promise, Panginoon, O Diyos, in your word, O God, in the name of Jesus, in 1 Timothy 6-7, Panginoon, O Diyos. Lord, tulungan mo kami na laging sumunod sa iyong kalooban. Yes, Lord. Amen. We need to tap, Panginoon, O Diyos, in your power, Lord God. Lagi kaming connected sa iyo. Amen. Upang hindi kami mawala, Panginoon, O Diyos. Amen, Bagkus Lord. lalo pang tumaas ang aming spiritual na buhay. That Yes, is our Lord. goal, Panginoon, O Diyos. Amen. Yes, Lord. This coming 2025. Yes, Lord. Amen. And Father, we pray, Panginoon, that we testify, Panginoon, for your glory, Panginoon, O Diyos. Yes, Ano man ang Lord. ginagawa namin ang lahat ng ito, Panginoon, mga bagay na ginagawa namin, Lord God, sa aming workplace, sa aming eskwelahan, Panginoon, sa aming community, maging sa church, Panginoon. Ang lahat ng ito ay para po sa inyong kalwalhatian. Yes, Wala po kaming itinitirang glory sa aming mga buhay. And that is Amen. our ultimate goal for this 2025, Yes, Panginoon. Lord. To honor you, to give you a highest praise and worship, Yes, Panginoon, O Lord. Diyos. Amen. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Father, ang iyong mga anak, Panginoon, ngayong taon na to, lagi mo po kaming samahan sa bawat pagkakataon ng aming buhay. Purihin ka, Panginoon, O Diyos. O dear Holy Spirit, Lord, for the last time, lift your hands. Oh, dear Holy Spirit, Yes, Jesus. we need your touch. We need your hug right now. Amen, Lord, Lord. embrace your people at this very moment, Panginoon. Akapin mo ang bawat isa na naririto ngayon. Salamat ng marami, Ama. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, O Diyos, na kahit minsan hindi ka nakalimot, Panginoon, sa aming buhay. We thank you, Lord. We give you back the glory, the honor, the power, and praise. In Yes, Jesus' Lord. mighty name we pray. Amen.